بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا liman ada wabaan sa mga kapatid kong nakasubaybay, mga Muslim at Muslima, ang pagbati ng kapayapaan sa wikang Arabic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga nakikinig na hindi pa po Muslim o na wala pa po sa pananampalatayang Islam, magandang gabi o hapon po sa inyong lahat. Alhamdulillah. So, magpapaliwanag po ako tungkol sa pananampalatayang Islam at tungkol din sa kaisahan ng tagapaglikha. So kailangan maunawaan at maintindihan ng nakikinig kung bakit tayo narito sa daigdig sa mundo. قريبا العجيبة صراعا رهيبا وسوف ترى. Kasi hindi porket na narito sa sa mundo ay ano lang, magpakasarap, magpayaman. Hindi nila iniisip baka isang araw na wala na, hindi na magising pagtulog niya. So lagi natin natandaan ang buhay natin na hindi natin hawak. At unang-una, kung bakit tayo nilikha ng Allah dito sa mundo, sa daigdig. Bakit pa tayo narito sa mundo, sa daigdig? Ano ba ang tungkulin natin dito? Bakit pa tayo nilikha niya? Kasi kung iisipin natin, kailangan mag-isip tayo. Isipin natin na hindi panandali ang buhay natin dito. Hindi pangmatagalan. Ang buhay natin dito ay temporary lamang. Hindi natin hawak. Pero naghihintay doon sa kabilang buhay na buhay na walang hanggan, na pagtunguhan, na patungo lang doon yung sumasamba lang sa nag-isang tagapaglikha sa Allah. At talagang subhanallah, kung isipin natin, huwag natin tunggalin itong daigdig, bali natin yung kabilang buhay. Kasi kung mag-isip tayo sa mga hindi pa po yumakap sa Islam, kung isipin natin na bakit tayo nilikha ng Allah dito sa mundo, ano pa ang tungkulin natin dito, ano pa purpose bakit tayo nilito sa daigdig sa mundo. Hindi mapakasakali o hindi parang laruan o parang tawa-tauan lang tayo dito na mababayaan lang tayo na basta-basta hindi. Ang buhay natin dito, hindi natin hawak. Kung bakit tayo nilikha ng Allah dito, may dahilan kung bakit tayo nilito sa daigdig sa mundo. Sabi ng Allah sa Quran, Bismillahirrahmanirrahim, sabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Yung pinakamalapit na kahulugan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko nilikha ang mga jin, isinalin bilang engkanto at sangkatauhan tayo, liban na sila ay sumamba sa atin. Sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay sumamba sa akin. Yun ang paliwanag, yun ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sambahin natin siya upang mailigtas natin ang sarili natin mula sa kapahamakan at magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Ito lang ang paraan na papasok ang isang tao sa Al-Jannah o sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, iwaksin natin mga Diyos-Diyosan, mga ribulto, huwag tayo sumamba sa iba, huwag tayo magtayo ng mga reliyon, mga sekta. Sambahin lang natin na nag-iisa at magtangi ang Allah. At yun lang ang pagtuwa natin ng pansin. Huwag tayo sasamba, huwag tayo gagawa ng mga ibang mga pagtatambal. Huwag tayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga ribulto, sa mga imahin, sa mga artista o sa mga yung ina-idol nila. Kasi sa Islam kasi, ang sino mang sumamba sa iba, baliban sa tagapaglikha sa Allah, sa impyerno ako'y magpakailanman. Ito lang ang maililigtas na isang tao kung sasamba lang siya sa nag-iisang tagapaglikha sa Allah at isusuko niya yung buong sarili niya sa nag-iisang tagapaglikha sa Allah at iwawaksin niya yung mga maling pagsamba, kasi ito lang ang kasalanan na hindi papatawarin ng Allah, yung pagbibigay na katampal sa pagsabasan niya sa kanya. Yun ang kasalanan na hindi niya papatawarin. Lahat ng kasalanan natin, lahat ng kasalanan ng tao sa buong mundo, mapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hindi niya lang mapatawad yung pagbibigay na katampal sa pagsabasa sa kanya. Yun ang kasalanan hindi niya papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At itong nag-iisang tagapaglikha ng Allah, yung tinatawag na tawhidullah, yung kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Sambahin lang natin ang Allah. Nag-iisang tangi, hindi siya lalaki, hindi siya babae, hindi siya matanda, hindi siya bata. Siya lumikha ng lahat ng bagay, nakikita, hindi natin nakikita. Lahat pag-aari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-aari niya lahat ng bagay. Dito sa, hindi lang sa Pilipinas, maraming bansa, nasa Earth tayo, siyam na planet, lahat to pag-aari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat pag-aari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na siyang quasar, solar system, pag-aari niya yung quasar, solar system, Milky Way, galaxy, universe. Lahat pag-aari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasambahin natin ng Allah na nag-iisang tangi, na wala siyang katambal, wala siyang kawangis, walang maitulad sa kanya. Nag-iisang tangi. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, yung pinaliwanag ko kanina, hindi siya lalaki, hindi siya babae, hindi siya matanda, hindi siya bata. Lahat pag-aari niya, buhay, kamatayan, pag-aari niya, siya ang nagbibigay ng sakit, siya rin nagpapagaling ng sakit, siya ang nagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan natin dito, lahat ng mga biyaya, lahat pag-aari niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, mismong nagpahayag sa kanyang Al-Quran, sa huling aklat, na ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpakilala siya sa kanyang sarili. Hindi to mismong yung inimbento lamang ng mga tao, kundi mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya mismo ang nagpakilala sa kanyang sarili. Pinakilala niya sarili niya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, sabi niya, Innani anallah la ilaha illa ana fahbudni wa aqimus salata lidhikri. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pinakamalapit na kahulugan, sabi ng Allah, sabi ng Allah, ako ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang ibang Diyos na karapat dapat sambay malino sa akin, sabi ng Allah. Sambay lamang siya, sambay lamang natin ng Allah, at humingi tayo ng patnubay, gabay, at humingi tayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambay natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanyang kagustuhan. Huwag natin siya tatambalan. At sa Quran, sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa Suratul Ikhlas, sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sabi niya, Qul huwallahu ahad, ipayin mo Muhammad, siya ang Allah'ng nag-iisa. Allahu samad, Allah na walang hanggan, ang sandigan ng lahat. Lam yalid, walam yulad, hindi nagkaanak ang Allah, at hindi siya nagkaanak, hindi siya ipinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, wala siyang katulad, wala siyang kahanay, kapares, kambing, kasama, kapareha, nag-iisang utangin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang, may iligtas lang natin ang buhay natin dito, may iligtas natin mismo kung sasambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala pag-aari niya para sa tempyerno. Mismo kahit na sino, gusto talagang ihangad, gusto niya talaga makapasok sa paraiso, sambahin lang natin ang nag-iisang utangin ang Allah subhanahu wa ta'ala, wag natin tambalan. Hindi siya lalaki, pinaliwanag ko, hindi siya lalaki, hindi siya babae, hindi siya matanda, hindi siya bata, nag-iisang utangin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang Diyos ni Jesus, ni Isa alayhi salam. Si Jesus, hindi siya Diyos, hindi siya anak ng Diyos, hindi siya kabali ng Diyos, hindi siya tao, anak siya ni Maryam, propeta, sugo, Mesaya, mensahero. Muslim si Jesus, Islam ang kanyang reliyon at isa ang pangalan niya. Si Jesus sumasamba sa Allah. Kaya lahat tayo, sambahin natin yung Diyos na lahat ng mga propeta. Huwag natin sambahin si Jesus. Kasi sa Islam, ang sino mang wala sa tunay na turo ni Jesus, sa impyerno apo'y magpakilanman. Yun lang ang may papayo at may papaliwanag ko sa mga kababayan natin at sa mga tao. Kahit na sino talaga naghanap ng kaligtasan at gusto niya talaga may ligtas yung sarili niya at gusto niya ayaw niya may pahamak yung sarili niya ayaw niya may pahamak at ayaw niya talagang masunog yung kaluwang katawan niya sa impyerno, gusto niya talagang makapasok sa paraiso. Yun lang ang paraan. Kung gusto niyo talaga makapasok sa paraiso, sambahin lamang ang nag-iisa at utangin ang Allah subhanahu wa ta'ala at iwaksi ang mga Diyos-Diyosan at mga ribulto. So sana maunawaan at maintindihan nyo at inihiling ko at ininuduwa ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na lahat tayo inshallah na hinihiling ko na pagtubahan niya tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at gabayan niya tayo sa pagod na landas at lahat ng kasalanan natin patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala at lahat tayo na magmana rin tayo ng buhay na walang hanggan inshallah. Amin. At
Assalamualaikum warahmatullahi